Uy, congratulations! Dahil nako, finally, matutupad na at magkakaroon na ng katuparan, matutupad katuparan. Ang minimiti ng napakaraming mga supporters and fans ni J.K. Labajo, Juan Carlos Labajo, dahil meron nga siyang solo concert na pinag-produce ni Ibiang Sylvia Sanchez na magaganap niyan sa MOA ngayong October katapusan, no? Malapit na, no? And first solo major concert nito na naku, sana maipakita ko dito yung picture na kasama ko sila ni Darren, na mga bulinggit pa sila, kagagaling lang nila sa The Voice, na talagang pag may mga ano sila noon, may mga rehearsal, may mga studio recording, nandoon po tayo bilang tayo'y publicist ng The Voice Kids nung araw, at nung sila magkakabatch ni na yung grand winner nila, Laika Gayranod, Darren Espanto, tapos ito nga si JK. Talaga ang sasarap nilang kausap. Tapos meron pa si Kyle, si Kyle Echari, baka batch ba nila? Hindi ko maalala. Hindi or sumunod sa kanila. So anyway, matutupad na nga po ang minimiting big concert nito ni JK, na talaga namang as an artist, rock, or medyo may pagka-rock, rock pop siya, pop rock, na talagang solo niya. And in all fairness, kahit pinagkukumpara sila ni Darren, dahil si Darren naman ay medyo balladeer ang dating, medyo pop ballad naman, na matagumpay din naman. And nauna na nga siyang nagkaroon ng concert, yung 10 years niya sa industriya din naman, talaga namang na-celebrate niya ng bonggang-bongga. Araneta Coliseum naman siya nag-concert, ang dami rin niyang guest. At yes, napakamatagumpay ni Darren sa naturang concert na yun, na syempre, dahil nga sila magkakabatch, hindi may iwasan talaga na pinagsasabong, lalo pat nung growing up, siguro when they were about mga 14, 15 years old, mga ganyang age, na dahil lang sa isang biro na may kinalaman sa gayness, or hindi ko alam kung double meaning ba yung gayness, pagiging masaya, pagiging bading, or what, nadimanda pa nga ng nanay ni Darren itong si JK, dahil nga sa parang nabash ng todo doon, at parang yun na nga, naipatatak or tumatak sa isipan ng mga maraming nakakakilala kay Darren na siya'y bading or what, na mga ganong akusasyon na syempre naman na nakakaawa din sa isang parte itong si Darren, kasi habang lumalaki, yun ang naging laging bansag sa kanya at sa mga panulat sa dyaryo, kahit sa mga TV, mga blind item, madalas na ikinakabit sa kanya yung yung parang naging stigma na niya na baka bakla ka, ganyan. Na syempre naman sa napakahabang panahon na pinatunayan naman ni Darren na hindi naman talaga, kasi kaya nga naintindihan din ng marami kung bakit tila yung lamat na yon na i-tweet or na i-komento ni JK sa isang social media account, lumaki na ng lumaki at naka-apekto na sa relationship nila bilang magkaibigan. And ngayon, napag-uusapan nito bilang mga mas mature na sila ngayon, siguro naman ay mga nasa tamang edad na sila para mas maintindihan nila ang mga bagay-bagay, na itatanong ito ngayon kay JK, at sinabi nga na siya naman ay nag-mature na rin, willing nga open siya makipag-collab kay Darren if given the chance at mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sila. Wala naman daw problema, but yun na nga, sabi rin niya, time can only do that for us, na walang pilitan, hindi dahil sa nasa industriya na kailangan nilang kumita, ma-maintain ang kanilang popularity or what, dahil gagawin daw nila yon sa tamang rason, or mangyayari dapat yun sa tamang rason, na yung friendship nila na gain or na-establish nung mga bata pa sila, as in sobrang bata, mga 10, 12 years old sila, yun ang gusto daw nilang maibalik sana, yung ganung pakiramdam na hindi ka apektado ng mga chuchu-chuchu sa showbiz, mga chismisan kung anik-anik, at mga kung ano-anong pang-iintriga, bilang sila naman ngayon talaga, masasabi mo ng mga mamang-mama na marunong nang magdesisyon, marunong nang humarap, at mas matalino na sinilang naiintindihan ng mga bagay-bagay. Ako naman, feeling ko rin, although hindi naman, wala pa tayong naririnig na reaksyon ni Darren doon sa naging pahayag na yun ni JK na matanong siya, pero feeling ko naman ay bukas din naman itong si Darren
lalo pat na-dismiss naman na yung kaso na isinampa ng nanay niya. Kasi bilang nanay, syempre, she has to protect her child. At ginawa naman niya yun para na rin sa imahe ng kanyang anak na pangarap ngang magkaroon ng espasyo naman sana sa music industry, sa TV industry na nakikita din naman natin si Darren. Nagsikap din naman dyan bilang isang host. Ang husay-husay din niya. Ma-acting-acting din siya. Although, ako personally speaking, ako sa personal kong pananaw, mas nagugustuhan ko ang mga ginagawang proyekto ni JK kasi very offbeat yung mga ginagampanan niyang role at mas mapanghamon, mas challenging. Kaya sabi ko, wow, mas nakikita ko si JK na mas magiging aktor. 'Di ba? Kasi si Darren talaga, nakikita ko siyang magiging napakahusay na concert performer. Although, hindi naman din natin i-discount ang pagiging mahusay din naman na pop rock artist nitong si JK kasi in fact, between the two of them, may napatunayan na nga pagdating sa mga platinum gold record itong si JK kasi talaga naman nag-hit at nagba-viral ang mga kanta niya, di ba? In all fairness naman sa pagiging singer at napakahusay din naman ng boses ni Darren. Magkaiba pero since magkaedad, nagkasabay sa industriya, naroon lagi ang pagkukumpara na hindi maiiwasan kasi ako nga po dito sa Unbettable Channel, parang naikumpara ko rin, pero may magkaiba silang lakas, may magkaiba silang mga katangian na talagang mga hinahangaan din na magkakaibang tao kasi tayo rin naman po mga tao ay magkakaiba din naman ng paghahanga natin sa kanila. But bilang sila, nakakatuwa lang kasi nakita natin yung paglago nila at paglaki nila dito sa industriya. And in all fairness, isama na natin si Laika Gayrano na kahit ngayon nag-mature na rin si Laika, na taglay pa rin niya ang napakaganda niyang boses. Napakahusay pa rin. At sana maimbitahan ni JK itong si Laika din at mga ibang nakasama nila sa The Voice Kids nung araw na masaksihan din kasi kagaya nung ginawa ni Darren, di ba? Naimbitahan din niya yung mga dati niya kasama sa The Voice Kids. Sana this time si JK may ganun ding paandar para naman ma-recall at ma-connect ng mga tao na oo nga, galing kayo sa isang contest na talaga namang nagbigay katuparan sa mga naging pangarap ninyo sa buhay at ngayon itong pangarap ninyong ito ay maganda ng kinalalagyan ninyo, i-maintain lang ninyo, panatilihin lang ninyo ang magandang attitude, ang versatility at yung pagiging mahusay ninyo mga singers ay hindi kayo mapag-iiwanan at magkakaroon pa kayo ng maraming taon sa industriyang ito. Good luck sa iyo, JK. Good luck din sa iyo, Darren. At good luck sa inyong dalawa. Wish namin dito sa Unbearable Channel na very soon nga ay magkaroon kayo ng collab kasi panigurado. Patok na patok yan. Yes! Diba? Patok na patok. As in. Palakpakan po natin. JK Labajo. Darren Espanto.